sila. Hindi makasakay kasi laging puno ng mga estudyante. Kaya maglakad na lang para exercise na rin, no? Puno. Bawat trila na dadaan palaging puno. Kaya kapag may pahina kami na umaga, mahirapan talaga sumakay. Ngayon ay 7 o'clock ng umaga. Mamaya na lang ako magpunta ng bayan kasi kulang pa ang aking pera. Kunti pang naipon ko para makabili ng pandagdag sa paninda ko. Ako kasi kapag medyo alanganin, kulang ang pera, tinitiis ko na lang kahit walang display. Dahil sayang naman kung magpunta agad kahit kulang ang pera kasi sayang sa pamasahe. Medyo mahirap talaga ang buhay single mother kasi tulad ngayon na medyo kapos ang binta. Wala po masyadong binta. Medyo matagal-tagal na rin pero sa awa ng Panginoon ay kinakaya naman din. Palagi lang akong nananalangin na sana kakayanin ko pa rin ang aking importante lang ay ang aking mga estudyante na 3 na kahit papano may baon sila, hindi sila magutom sa school. Kahit ako ay wala sa bahay, kung ano ang matira sa akin, yun na lang ang akin. Kung sa sa pagkain, kung ano ang matira sa baon nila,
sa agahan nila, yun na lang ang akin. Pagkasya hanggang hapon. Kasi nga, kung magsaing pa ako para sa akin, hindi na makasya ang aming budget. Kaya nagtitiis na lang ako para makasya ang budget namin sa araw-araw ng aming mga pangangailangan para makayanan ko ang lahat sa araw-araw na mga gastusin namin. Yung nakakalungkot lang kasi ako may nag-connect sa amin sa kuryente namin na siningil ko lang siya kahit 100 lang ang sa kanya. Sabi ko sa kanya na kahit 100 lang para makatulong sa bills ko. Pero ang ginawa niya, bigla na lang siyang nawala doon sa doon sa bahay na inupahan niya. Kasi ang bahay na inupahan niya ay sa aking pamangkin. Aking pamangkin, hindi na dyan nakatira kaya pinapaupahan niya. Ito na ang buhay ko. Palagi na lang ganito anong tawag doon? Yung ano ba ang Tagalog sa pasensya na kayo. Ang tawag sa hindi siya makabayad na kung ano ang bills ko, ako na lang ang aako lahat. Yan. Kasi kahit pinapaalam ko sa kanya ang aking buhay, dahil bago lang man siya, 1 month pa lang siya, pero sinabi ko na sa kanya na ako ay isang single mother lang na pinataguyod ang aking estudyante na 3. Simula pa lang sinabihan ko na siya na ganyan. Siya naman ay malakas pa ang kanyang pangangatawan, nakapagtrabaho pa siya, may kalitin pa siya na makatulong sa kanya, pero ganon ang kanyang ginawa. Hindi siya nagpaalam na umalis. Ang niya na kuryente, yung nagamit niya, ako ang maobliga. Kasi ako ang may-ari. At naputulan kami.
kapag di makabayad. Pero ganyan talaga, may mga taong walang awa, hindi marunong maawa, hindi makaintindi kung ano ang nahirapan. Si God na lang ang bahala sa kanya. Sana hindi siya lalong mahirapan sa buhay niya na ganun ang ginagawa niya. Dito na lang kasi malapit na ang school. Bye-bye sa inyo. Salamat sa inyong pagsama sa akin. At sana maawa kayo sa akin na tapusin ninyo ang aking video para sa watch hour namin ni James.